Okay, good evening. Bilang trader, hindi lang kailangan na ma-navigate mo yung MT5 at mabasa mo yung context ng candlestick. So, kailangan mo rin matutuhan paano ba mag-execute ng order. Gamitin yung crosshair para masukat mo kung ilang pips. And then, kailangan mo yung tamang entry, tamang stop loss, tamang TP, and then sa tamang time frame. So, halimbawa, kailangan nating sukatin yung range nitong monthly na to. Sample lang, magsusukat tayo ng range na ito. Magmula dito sa support niya hanggang dito sa resistance o magmula sa low hanggang sa high niya. So, gagamit tayo ng crosshair. So, pag pinindot mo yung crosshair, lagay mo doon sa low, i-drag mo pataas. May mga lalabas na number. Since medyo mahirap pagka ganito, gumawa tayo ng print screen. Yun ay gagamitin natin sa pagpapaliwanag. So, unahin natin yung pips, no? How to measure pips ng range. So, pag nakuha mo na yung crosshair, ayan, dimbawa, yun yung crosshair to. So, gagawin mo lang, itong crosshair na to, idadrag mo mula dito, pataas. Pataas, dito. Yan. Papunta dito. Tapos may lalabas na number, ayun, 4374.7. Yan yung price na nandito sa gilid gawing kanan. Kasalukuyang price doon. And then 3 bars, pag nakita mo yung 3 bars, ibig sabihin yan, it represent how many candlestick yung mine-measure na itong crosshair. If it is monthly, 3 candlestick, 3 months. Then 57125 points or plus 15.02%, nagkaroon ng plus 15% magmula dito kung saan nagumpisang sukatin. Dito, 3803.45. So, laging idadrop yung last digit, which is 5. And then, i-ignore na yung decimal point. So, kaya naging 38034 multiply by 15% or 0.15. So, that is equivalent to 5,705 pips. Ibig sabihin, the difference between dito sa low hanggang do sa high is 5,700 something pips. So, medyo hindi accurate yung pagsukat, pero andun yung context. So, again, sa taas nito, ang price is 4374.70. Drop yung last digit. Ignore yung point. Kaya 43747 minus 38034. Ignore yung point. Kaya 38034. Diretso. Drop yung 5. Kaya 43747. Hindi 4374.7. Hindi yun. Diretso lang. 43,747 minus 38,034 is equivalent to 5,713. So, yun yung one. Hindi lang accurate yung pagkakasukat dito. So, that is the number of pips between the low and the high. Okay? So, next is bar. Bar naman, ang gagamitin natin. Paano daw sukatin yung bar? Crosshair pa din. So, you will be using crosshair. Let's say, sukatin mo, magmula dito. Sukatin mo dyan, drag mo yan, pababa. Ayan, pababa. Hanggang dito, ilang candlestick ba to? So, makikita mo doon, may nakalagay 20 bars. Ibig sabihin, 20 candlestick ito. If it is 1 hour, 20 na isang oras na candlestick. Yun lang yung ibig sabihin ng bars. Okay. Next is buy entry. Buy entry. Let's say gusto mong mag-buy. So dito, pag pinindot mo 'yon, katulad kanina, 'di ba? Pag ito yung pag pinindot mo ito, new order,
Pag pinindot mo yung new order, dali Pag pinindot nyo yung new order, nawala na internet. May lalabas. Yan, pindutin natin. So, kailangan nakakonect yung MT4 or MT5 nyo. Ayan, sa gawing baba. Ayan. Pinindot mo yan. Medyo antayin natin Hindi pa makakonect. So, okay. So, medyo matagal. Ayan yung order. Pag pinindot nyo yan, ang lalabas, ito. Yan, lalabas. Makikita nyo yung symbol, gold, no? Ang lot size, ito rin yung volume. Dito nakalagay 0.01. So, 0.01 volume is equivalent to $0.1 per pip. Yan. So, ayun siya. Pag pinindot nyo itong new order, lalabas yun. Yung 0.01 na yan, volume is also your lot size. Yan yung nadidinig yung lot size. Ayun. 0.01 is equivalent to $0.1 per pip. Bakit? Pansamantala, hayaan nyo lang muna. Basta $0.1 per pip yan. So, bawat pips is equivalent to 0.1 pag ang lot size mo o volume mo ay 0.01. Kaya bago ka mag-trade, checkin mo yan. Kasi pag sobrang laki yan, baka ma-wipe out yung capital mo. Bawa $50, hindi mo pwedeng gawing 0.1 yan. That is $1 per pip. Lalo na $10 per pips yun. And then, this is your stop loss. So, 3960.39, ayun siya. 3960.39, ito. 3960.39, yan. So, 3960.39, yun yung stop loss. Okay? And then, ang entry mo, 3974.65, yan. Ang TP mo, 4016.67. Pero, dinadrop lagi yung last digit. Dinadrop yan. Di yan kasama. And then, ini-ignore yung decimal point. Kaya, pag binasa mo yan, 0.0166, 39746, 39603. Buo. So, dito kasi nawala yung 40166 minus 39746. Yun yung entry mo. Ito, minus ito, 420 pips. Basta i-ignore nyo yung point, So, kung ang lot size mo is 0.01, equivalent to 0.1, itong number of pips na to, multiply mo sa 0.1 dollars, magiging $42 kung ikaw ay panalo. Ibig sabihin, magmula rito sa entry mo, umakyat yung price, panalo ka. Kasi, if it is buy, hahanap ka ng entry mo. For example, ito, nakita mo, possible na umakyat. Identify mo, dito ka papasok. Let's say, sabi mo, dito ka mag-stop loss, dito ang TP. So, ayan, lagyan mo ng line. To identify TP, lagay mo dito yung TP. Identify mo naman yung stop loss, lagay mo dito. Bago mo pindutin yung buy. Kung tama ka, at tumaas, you have 420 pips. Multiply by 0.01 again. Simply because 0.01 is equivalent to $0.1 per pips. So, you have $42. If you lost 143. Bakit? 39746, ignoring decimal, drop on 5. 39746 minus 39603, 3960.39, drop ang 9, ignore ang point, you have 143 pips. Multiply by 0.1, that is $14.3 loss kung bumaba. Ito, tumaas. So,
you have 420 pips or $42. That is for buy, kung magbabay ka. Buy is also equivalent to long. So, what if magse-sell ka naman? So, gamit tayo ng sell. Sell. Gamit tayo ng sell. Kung magse-sell ka naman, ibig sabihin, short. Ayan, short. Sell o short. So, ayun yung sell. So, ganoon din. Lot size, 0.01. Lalo na kung beginner ka. Kaya lang, pagka-sell, yung stop loss nasa itaas. Yung TP, nasa baba. Baliktad. Kasi nga, bababa. Let's say, ang bias mo bababa at bumaba, panalo ka. Pag tumaas, talo ka. Yun ang kabaligtaran siya ng buy. So, let's say, hindi mo pa nakikita tong candles na ito. Wala pa to. Ito. Naisip mo, magkakaroon dito, itong consolidation na to, niisip mo, ito. Niisip mo, pwedeng bumaba dito, breakdown. So, this is your entry. Ayan, yellow, 409.13. So, naglagay ka ng stop loss dito sa ibabaw ng candlestick na to, 4022.49. Ang price nun is 4022.49. Drop ang 9. Baliwalain mo yung point, 40,224 minus entry, 40,091. That is equivalent to 133 pips if you lose. Pero kung panalo ka naman, bumagsak, 40,091 minus 37,795. So, ito yon. You have 296 pips. Lot size 0.01 multiplied by 0.1, that is 29.6 kung nanalo ka. Kung talo ka ng 13.3 because 133 multiplied by 0.01, $13.3 ang loss mo. So, ganun lang. So, ulit-ulitin nyo lang ito para matandaan nyo kasi marunong kang mag-navigate. Marunong ka magbagsa ng candlestick pero hindi mo naman kabisado paano mag-execute ng buy o ng sell. So, kung kayo naman ay nakapag-buy and sell na, makikita nyo dito yung inyong trade. Yan, diyan yung makikita. Yan. Dito yung symbol kung ano yung tinetrade mo, ticket, time kung kailan ka nag-trade, type kung buy o sell, volume kung 0.01, price nung pumasok ka, stop loss, and TP, and then kasalukuyang price. Dito naman sa uli, kung panalo o talo ka. Pero kung nagkamali ka, gusto mong i-manual stop, pag may trade ka, lalabas dyan, may X dyan sa dulo. X na maliit. Pag pinindot mo yan, makuklose manually yung trade mo. Very helpful yun, lalo na pagka mali. O kaya malaki na masyado yung loss mo, ayaw mo nang palakihin pa, i-close mo dito. And then you go to history, makikita mo dito yung mga previous win and losses mo. Yan. And then sa trading, pwede kang manalo yan, 128, 156. Pwede kang manalo ng $6 yan. Pwede kang matalo din. And this is a demo account, Demo account. Yan. Sa record niya, may panalong 306. Okay? And again, this is a demo account. So, ulit-ulitin nyo lang ito dahil napaka-importante ito sa isang traders. Okay? Thank you very much.